I'm sorry, pero hindi ako nakikipag-usap sa estranghero. Iwan mo na lang ako kung ayaw mong masuntok kita. Naiinis niyang wika sa katinalikuran nito. I'm Warren, by the way. So, umiling siya at pinagmasdan ang karagatan. Hindi pa naandar ang yate dahil baka may inaantay pa. Gusto na niyang umandar ito para marating ang destinasyon niya. Nang mapagod, umupo siya sa upuang malapit lang sa kanya. Tiningnan niya ang kinarurunan ng lalaki kanina. Nawala na ito. Ang bilis namang mawala nun, ni hindi niya naramdaman ang pag-alis nito. Bakit niya ba iniisip ang lalaking yun? He's just a stranger. Halos 2 oras yata ang biniyahe bago makarating si Claire sa Paradise Island. Halos mahulog ang baba niya nang makaapak siya sa buhanginan ng isla. Sa totoo lang, mas maganda pa pala ito sa personal kaysa sa picture. The island is beautiful, dew-dropping and cozy. The water is color blue. Sa bandang malayo ay may mga floating cabin. She's actually cursed in her mind because of amusement. Ngayon ay masasabi na niyang worth it ang binayad niya. Hindi na siya makapaghihintay na makapaglangoy sa dagat, makapunta sa cabin niya at makakain ng mga pagkain dito. Balita niya ay hindi pagkain Pilipino ang hinahain dito, bagkus ay mga pagkain na nagmumula pa sa Espanya. Ang dati kasing may-ari nito ay isang Espanyol at ipinamana lang nito ang isla sa anak. She is amazed. Good morning, Miss Cabrera. Welcome to Paradise Island. Magiliw na wika ng babaeng lumapit sa kanya. She smiled. Good morning din, and thank you for welcoming her in Isla Paraiso. By the way, how did you know me? Ma'am, you're a famous, that's why I knew you. And I'm a fan. I just want to inform you that cameras aren't allowed. At iniangat niya nito ang palad sa kanya. Napakunot-noo siya sa huling talatang sinabi nito. Hindi allowed ang camera? Oo nga pala, bawal nga pala ang camera, katulad ng sinabi ng lalaki kanina. My God, paano na niya marirecord ang isla? Wala siyang nagawa. Tinanggal niya ang camera niyang nakasukbit sa kanyang liig at inilagay sa palad ng babae. Bakit bawal ang mag-record? Kahit alam niya, tinanong niya pa rin. Gusto ko lang namang kuhanan ang mga gagawin ko rito sa isla. It's beautiful and it's Instagrammable. Sayang lang kung pwede lang makausap ko ang may-ari. May pagkainis niyang sabi, saka pinag-cross pa ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. I'm really sorry for this, Miss Cabrera. I'm just working here. At ginagawa po namin ang nasa policy. Don't you worry. Ibabalik ko po itong camera nyo kapag aalis ka na po ng isla. At doon sa sinasabi mo po, you can actually talk to Sir Del Ferro. He's in the office. He's open right now. Malay mo, payagan kang pagamitin tong camera mo. Del Ferro? Wala sa sariling tanong niya sa babae. Yes, sure name of the previous owner and latest owner. Pupuntahan niyo po ba? I can guide and help you. Miss Cabrera, anang babae. Napailing siya. If she's not mistaken, she already heard that surname. Nakalimutan lang niya kung saan, pero sigurado siyang narinig na niya yun ng kanyang tenga. Bakit niya ba pinagtutuunan yun ng atensyon? Nainis niyang muling napapailing siya. Hindi na, hayaan ko na lang na hindi ko ma-record ang pagpunta ko rito. Ayaw kong abalahin ang may-ari. Nga pala, pwede mo ba akong samahan sa cabin ko? Hindi ko kasi alam kung saan dahil sa dami. Halos matawa niyang wika sa babae. Of course, Miss Cabrera. Ano bang number ng cabin niyo po? Kinuha niya isang papel sa kanyang bulsa at tiningnan ang number doon. My cabin number is 39, she informed. Great! Let's go, Miss Cabrera. Akin ang bag mo. Ako na po ang magdadala. Wala na siyang nagawa. Ibinigay na niya ang backpack niya kahit ilan lang ang laman nun. Hindi nga siya nabibigatan eh. Parang nakakahiyang tumanggi sa babae. Kaya napilitan siya. Nanguna ang babae samantalang siya ay sumunod dito. Sadyang malaki ang isla at talagang napakaganda. Yung mga cabin ang lalaki at hindi katulad sa mga napuntahan na niya.
May building pa sa hindi kalayuan na parang hotel dahil halos hile-hirela ang mga pinto. Tapos marami pang iba. It looks like a city. Nang makarating siya sa kanyang cabin, namangha kaagad siya. Maganda ang loob. Kakaiba ito dahil may second floor pa. Wala na yata siyang ibang ginawa nang makaapak siya rito, kundi ang mamangha. Here's your key, Miss Cabrera. If you need us, don't hesitate to call us in the telephone. Ipinatong ng babae ang susi sa lamesa. Kapag kuwan ay tinuro ang telepono na nakadikit sa pader. She nodded. I will. Thank you for guiding me. Nakangiti niyang sabi at umupo sa kahoy na upuan. Mula sa harap niya, tanaw niya ang asul na karagatan. Such a nice view. Hindi ako nagsisising pumunta ako dito. Baka abutin ako rito ng ilang linggo o baka buwan na. Nangingiti niyang bulalas. That's good to hear that, Miss Cabrera nga pala. May party mamayang 8 p.m. Lahat ng nasa isla ay imbitado at kasama ka na ron. May live band at Mr. and Mr. Wilder tonight. Mr. and Miss Wilder? Why? Wilder? She's confused. Dahil ang mga taong pumupunta po rito ay mga open-minded. Miss Cabrera, hindi lang ito basta isla. Katulad lang sa iba. This island is different. Malalaman mo yan mamayang gabi. Sa party po, are you open-minded? Miss Cabrera? Yes, I am. Bakit mo naman na itanong? Oh, that's great too. Huwag ka sanang magugulat sa mga makikita mo. Dahil para sa mga matatagal na rito, normal na ang mga ganyan. I have to go, Miss Cabrera. Aasahan kita mamaya sa party. She wants to ask her what does she mean, pero hindi na niya naitanong dahil baka pagsabihan siya nitong usasira. Tumango siya kaya naman lumabas na ito sa cabin niya. Bakit naman siya magugulat? Hindi naman siya magugulatin. Kung walang magugulat o manggugulat, hindi siya magugulat. Ang gulo, maganda nga ang isla. Ang gulo naman ang mga patakaran. Katulad na lang ng pagbabawal ng kamera. May party mamaya. Sige, dadalo siya. Bahala na kung ano mangyayari sa kanya. Napailing siya at tumayo sa kinaupuan dahil bigla siyang nakaramdam ng uhaw. Tinungo niya ang refrigerator at binuksan yun. Bahagya siyang nagulat nang makitang punong-puno yun ng kung ano-ano. Galante naman pala itong isla, kaya pala eksklusibo lang sa mga mayayaman. Napairap siya at kumuha ng tubig at uminom. Matapos uminom, ilang hakbang niya ang maliit na counter. May mga iba't ibang klase ng mga alak doon, mga kupeta. Parang nauuhaw siya pero pinigilan niya ang sariling hindi uminom dahil may dadaluhan siyang party mamaya. Ayaw niyang malasing kaagad. Muli siyang napailing at tinungo ang banyo para maghugas ng mukha. Pagbukas niya ng banyo, bumungad sa kanya ang magandang loob. Magkasama na ang shower at toilet. Not bad ha? Hindi katulad ng sa iba, walang shower, sa labas lang. Naglakad na siya patungo sa lababo. Tiningnan niya ang sariling refleksyon doon. She's beautiful, a pretty woman. She's almost perfect pero bakit wala pa siyang boyfriend? God, nakakainis naman kasi. She's protecting herself, her virginity. Iba na kasi ang panahon ngayon. Puro 6 na lang ang habol ng mga lalaki kaya todo ingat siya sa sarili niya. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng hangin mula sa bibig at binuksan ang cabinet na nasa tabi lang ng salamin. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa kanyang mga nakita. Ito ba yung tinutukoy ng babae na huwag magugulat kapag nakakita ng hindi normal na sa iba? Oh God, bakit niya yun nakita? Ilang vibrator ang nakita niya sa kanyang banyo? At bakit may mga ganun sa kanyang banyo? At dahil sa pagkainis, padaskol siyang lumabas ng banyo at nagtungo sa ikalawang palapag ng cabin niya. Kung sa iba'y normal lang yun, pues sa kanya ay hindi. Hindi normal ang ganong bagay para sa kanya. Bahagyang napaangat si Claire nang makita niya ang kabuuan ng ikalawang palapag. Maganda at malawak. May malaking kama, isang lamesa at isang hindi naman kalakihang closet. Ang mga yan lang ang laman ng ikalawang palapag. Isama pang aircon na nakadikit sa dingding at orason. Ayan lang, kaya pakiramdam niya'y maginhawa. Inaakit siya ng kama ngayon pero pinipigilan niya ang sarili dahil maglalangoy siya sa dagat mamaya. She shook her head and went back in the first floor. Kinuha niya ang bag niya sa kamuling bumalik sa ikalawang palapag ng cabin.
at umupo sa kama. She's about to open her bag when her phone from the inside rang. Tinuloy niya ang pagbukas noon at tiningnan ang tumatawag. It's her dad. Bago siya sumagot, sunod-sunod muna siyang nagpakawala ng hangin sa kanyang bibig at pinindot na ang answer button. Hello, Dad. At nasan kang babae ka, ha? It's her mom. Mom, she said nervously. Nasaan ka, Claire? Did I allow you to leave this house, ha? I agreed to your dad because you are pressured. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagpayag kung huwag ka nang magtrabaho kay Jared? Because I want you to be alone at home and rest. Pero anong ginagawa mo? You left without talking to me. Where the hell are you, Claire? Galit na galit ang nasaad ng mami niya sa kabilang linya. If you could see her, baka pulang-pula na ito, katulad ng angry emoji. Kidding aside, pero yung totoo, takot na takot talaga siya dahil lumabas na naman ang ugali ng mami niya. Ano na lang gagawin niya? Ma'am, let me explain. Halos mautal niyang wika saka tumayo sa kinauupuan. Explain? Sa tingin mo, tatanggapin ko ang eksplanasyon mong bruha ka? No, I won't. Kaya kung ayaw mo magalit pa ako sa'yo, nang tuluyan, umuwi ka na ngayon. Ngayon din. But ma'am, nasa Batangas po ako. Hindi po ako makakauwi ngayon. Sorry po talaga, mami. Mag-i-explain na lang po ako kapag nakabalik ako. Sorry talaga, ma'am. Gusto ko lang namang mag-enjoy eh. Huwag niyo naman po akong tawaging bruha. I am not, ma'am. She stopped talking with her mommy. Yelled at the line, Shut up, Claire. Shit, para yatang naapektuhan ang eardrum niya dahil dun. Mami naman eh, I'm not a kid anymore. Wala akong paki, Claire. Gusto ko nandito ka na kung ayaw mong makita ang tunay kong ugali. Then, she ended the line. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig at bumalik sa pagkakaupo sa kama. Grabe talaga ang ugali ng mami niya. Parang gusto na siya nitong tirisin dahil sa panggigigil. Pero hindi siya aalis. She will enjoy this island. Sayang lang yung binayad niya at sayang din ang kagandahan ng isla. Ngayon lang ulit siya gagawa ng lalo pang ikagagalit ng mami niya. She won't leave. Hindi talaga siya aalis. Nagsuot si Claire ng bikini sexy sa ganoong suot kaya hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Katulad na lang na baka maaari siyang mabastos pero hindi naman siguro dahil mukhang matitino naman ang mga tao rito. Inilagay niya sa ulo niya ang hawak na floppy hat. Saka naglakad pababa sa unang palapag ng cabin na kinauupuan niya. Nang makababa, dinako niya ang human-size mirror. Damn, parang type niya yata ang sarili niya dahil sa ayos niya ngayon. She's too sexy as hell. Huwag naman sanang mangyari ang iniisip niya. Maya-maya pa'y napagdesisyonan na niyang lumabas ng cabin niya. Bago yun, inayos niya na muna ang kanyang buhok. Nang makalabas siya, ay bumungad sa kanya ang magandang view. May mangilan-ngilang tao ang naglalakad at ang iba naman ay nasa karagatan. Mga abala sa paglalangoy at paghaharutan. What the fuck? Nananaginip na siya ngayon. She has 20/20 vision. At kita niya ang mga tao sa karagatan. Ang ilan sa mga lalaki at ubot-hubad. As in, wala ni isang suot. Hinahayaan lang ng mga ito na lalawit-lawit ang kanilang mga hindi naman kalakihang ari. Lakas maghubad ah. Che, napailing siya at yapak na naglakad patungo sa dagat kung saan walang mga tao. Gusto niya ng solo lang siya dahil ganun siya kaarte. Lalo pat hubad ang mga ito. Bakit naman siya makikisalamuha sa ganung mga tao? Wala bang mga hiya ang mga yun? Nakakainis. Hi, are you new? Natigilan na lang siya sa paglalakad nang marinig yun mula sa likuran niya. It's a deep voice, a voice from a man. Dahan-dahan niyang binalingan yun at nakita niya ang isang matangkad na lalaki. Gwapo rin ito pero hindi man lang siya na-attract dito. Choosy kasi siya sa mga lalaki. The man is shirtless kaya kitang-kita niya ang mga nag-uumbukan nitong mga pandesal. She prefers abs. Hello, yeah, bago lang ako. Bakit mo na itanong? Nakangiti niyang tanong dito. Hindi naman siya masama para hindi makipag-usap dito. If a person nice to her,
magpapanice na rin siya. Mukha namang mabait ang lalaki. So why not to talk to him? Oh, you're new. E di wala ka pang alam sa islang ito. Tanong nito. She nodded and continued walking. You're right, sagot niya. The man followed her. Gusto mo bang tulungan kitang malaman mo ang islang ito? By the way, what is your name? I'm Claire. Kung gusto mo akong tulungan, pwede naman. Ikaw, what is your name? Pabalik niyang tanong dito habang abala pa rin sa paglalakad ng diretso at hindi man lang nakuhang balingan ang lalaking nasa tabi niya. I am Cross. Dito ako nakatira. Just so you know. Natigilan siya sa paglalakad at humarap sa lalaking nagpakilalang Cross. Dito ka nakatira? How did it happen? Nagtataka niyang tanong dito. Oo, ilang taon na akong namamalagi rito. Paano nangyari? My friend owned this island. He got this island through inheritance sa kanyang Espanyol na ama. But, hindi pa man ito pagmamayari ni Juan Miguel. Nandito na ako. Dito kami nagkakilala hanggang sa maging magkaibigan. Who's Juan Miguel? Who's Juan Miguel? Her forehead furrowed. The new owner of this island. Sagot ni Cruz. Sunod-sunod siyang napatango. Ay niya sa kamuling nagpatuloy sa paglalakad. Can you explain this to me, Cross? Bakit nakahubad sila? Then she pointed those naked men. Parte yan sa islang ito, Claire. If you see them naked, huwag kang magulat o matakot dahil normal lang naman yun. Kaya dapat open-minded ka kapag pumasok ka rito. Because the island might ruin your innocence. If you are innocent, he explained. I'm not innocent anymore. Pero bakit ganun? Hindi ba sila nahihiya? No, dahil normal na lang yun sa mga taong matagal na rito. Nakita mo ba yon? May itinuro si Cruz. Tiningnan niya ang itinuro nito. At halos lumabas ang mga mata niya dahil sa sobrang panlalaki noon. Sa may buhanginan, may babae at lalaki na parang mga walang hiya na naroon pa nagsisex. Nakahiga ang lalaki sa buhanginan, samantalang ang babae ay nagtaas baba. What the fuck? Gulat ka ba, Claire? Masama niyang binalingan si Cruz. Obvious ba, Cruz? Sino bang hindi magugulat kapag nakakita ng ganun? Hindi na ako titingin sa ganung bagay. I mean not innocent anymore, pero ayaw ko talagang tumingin. My mind isn't innocent, but my eyes are. Anas niya. Yun, nakita mo ba? Muli na namang may tinuro si Cruz. Dahil sa kuryosidad, tumingin siya. Natigilan siya sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata niya. Napanganga siya. Parang mga nag-slow motion ang lahat. She's not dreaming. Kitang-kita niya. Ang tinitingnan niya ngayon, hindi niya mabilang kung ilang lalaki ang nakaupo sa upuan. Nakahilira habang walang habas na nagmamasturbate. Mukhang saya-saya pa ang mga gago. Parang laban ang mga nagaganap. What the heck? Hindi ba talaga nahihiya ang mga ito? Ang dami pang mga audience. Mga dugyot kayo, sigaw niya sa kamuling naglakad-lakad. Takbo ang ginawa niya patungo sa karagatan para linisin ang kanyang maduming pagkatao dahil sa nasaksihan niya ngayon. Wait, Claire, hintayin mo ako, habol ni Cruz. Hindi niya pinansin to, nagpatuloy lang siya sa paglalakad takbo hanggang sa marating niya ang dalampasigan. She removed her floppy hat at naglakad na patungo sa asul na dagat. Nang nasa biwang na niya ang tubig, inilubog niya ang kanyang sarili. Gago, ganun ba talaga sa islang ito? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya ito siya, naglilinis ng kasalanan. Nang maubusan ng hangin, kagad siyang tumayo. Saktong pagtayo niya, ay biglang bumungad si Cruz sa kanya. Dahilan para mapaatras siya. Halos atakihin siya sa puso dahil sa lalaking to. Ano ba, Cruz? May inis niyang tanong dito sa kasinabuyan ito ng tubig. I'm sorry, Claire, if I scare you. Can I ask? Again, go spell your question. Mataray niyang sabi. Can we be friends? Cruz asked. Hindi muna siya nakaimik. Sinipat niyang binata. Mukha namang mabait, kaya bakit hindi siya makikipagkaibigan dito? She nodded. Okay, we can be friends, Anya. Thank you, Claire. You're so beautiful and sexy. Do you have a boyfriend? Tanong nito pagkuway. Para-paraan ang gago. Wala akong boyfriend, but if you're going to fall on me, wag na, dahil hindi kita type. Can you leave me? I want to be alone. Saad niya saka naglakad palayo sa binata.
patungo sa mas malalim lang na party ng dagat. Nga pala, umattend ka sa party mamayang gabi ah. I will, hindi mo na kailangan sabihin, sagot niya rito. Wala na siyang narinig kaya naman, naglangoy siya papunta sa balsa na medyo malayo sa kanya. Ilang minuto niyang nilangoy yun. Nang marating niya yun, umahon siya at tiningnan ang pwesto niya kanina, kung saan kasama niya si Cruz. Pero wala ito roon. Nakita niyang naglalakad dito habang walang saplot. Hindi niya maiwasang makita ang ari nitong tigas na tigas. Oh shit! Her innocent eyes. Matapos ang nakakapagod na paglangoy, napagdesisyon na niyang bumalik si Claire sa kanyang cabin. Lalo pang dumami ang mga nakahubad. Habang lumipas ang oras, parami ng parami ang mga ito. Like do, kahit kaunting hiya, hindi ba nakaramdam ang mga ito? Nang makapasok sa kanyang cabin, nagulat siya nang makitang may mga pagkain sa kanyang lamesa. Punta sana siya kanina sa restaurant, ngunit meron ng pagkain sa kanyang cabin.